Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya: may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa mga matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tigi 100, may tiga 60, at may tigta 30. Makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay mahilig gumamit ng mga talinghaga, mga kwento ng araw-araw na buhay, ngunit may lalim na espiritual. At ngayong araw, tayo ay inaanyayahang pagnilayan ang isang tanyag na talinghaga, ang magsasaka na nagtanim. Isang simpleng larawan, isang tao na naghahasik ng binhi, subalit punong-puno ng kahulugan. At ang tanong ng Ebanghelyo ay ito: ako ba ay lupang handang tumanggap ng salita ng Diyos? 4 na uri ng lupa ang ipinapakita sa ating Ebanghelyo, 4 na kalalagayan ng bawat puso. Sa talinghagang ito, may 4 na uri ng lupa na inihasik ang binhi. Una, nasa tabing daanan. Ang salita ay dumaan pero hindi tumimo. Kaagad itong inagaw ng tukso, abala o kaabalahan sa buhay. Ito ang puso ng taong nakikinig pero hindi bukas dahil punong-puno ng sariling ideya, galit o pag-alinlangan. May binhing nahulog sa batuhang lupa. Masaya sa simula pero walang ugat. Kapag dumating ang problema, nawawala rin ang pananampalataya. Ilang beses na ba tayong naging masigasig sa simula, pero nang dumaan sa unos, tayo'y nayanig? Ikatlo, yung binhing nahulog sa matinik o dawagang lupa. Tumupo ang binhi pero sinakal ng tinik. Ang tinik ay mga alalahanin sa buhay, materialismo at labis na pag-alala. Ang salita ng Diyos ay naroon pero natatabunan ng karir, ng utang, ng imahe, o kailangan kong kumita. Ika-4, yung matabang lupa. Bukas, handa mapagpakumbaba. Ito ang puso na nakikinig, nag-iisip, at nagpapatubo ng bunga. Ang tanong, anong uri ng lupa ang puso natin ngayon? Mahalagang tandaan, walang problema sa binhi. Ang salita ng Diyos ay laging buhay, totoo, at makapangyarihan. Pero ang epekto nito ay nakadepende sa uri ng lupang tumatanggap. Hindi ba't ganoon din sa buhay natin? Ang salita ng Diyos ay laging ipinapahayag tuwing misa, sa Biblia, sa panalangin. Pero bakit tila walang bunga sa ilan, samantalang sa iba, tila umaapaw sa pagbabago? Ang pagkakaiba ay hindi sa mensahe, kundi sa paghahanda ng puso. Ang lupa na hindi handa ay hindi makakatanggap. Ang puso na sarado ay hindi lalago. Pero ang puso na handang magbago ay magbubunga ng marami. Mga kapatid, ang buhay pananampalataya ay hindi isang one-time decision. Ito ay araw-araw na paghahanda ng puso
para tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya tanungin natin ang ating sarili araw-araw, may tinik ba ng galit, inggit o kabalisahan sa aking puso? Ako ba ay nagiging matigas, hindi marunong makinig? Ako ba ay mababaw, madaling masabik, madali ring mawala? O ako ba ay handa na baguhin ng Diyos, patubuin ang kanyang salita at mamunga ng kabutihan? Ang Diyos ang magsasaka, tayo ang lupa. Ang tanong, pahihintulutan mo bang siyang linisin, bungkalin at palambutin ang iyong puso? Anong uri ng lupa ang puso natin ngayon? May mga tinik ba o batong kailangang alisin para ako'y tunay na mamunga sa aking buhay pananampalataya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang magsasakang nagtatanim ng salita ng buhay. Buksan mo ang aming puso, alisin mo ang mga batong nagpapahirap sa aming pananalig, ang mga tinik ng pag-aalala at kasakiman, at palambutin mo ang matigas naming loob. Gawin mo kaming mabubuting lupa na handang makinig, magbago at mamunga para sa iyong kaharian. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.